Okay, good morning. Maayong buntag sa tanan. Morning. Madto kita sa ato ang Sunday School sa pagtuon sa pulong sa Dios nitag na sa kabuntagon og agi og pasudugong sa Ginoo. May I request everybody to stand while we read 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. And mo kini ang ato ang scripture karon nga adlaw 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. Ayun din eh. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto Him. Magampo ta. A great and loving Father, we thank you once again, Lord, for having us this day. Thank you, God, for the presence of everyone who are here, and thank you for your Holy Spirit, who is always willing to give us enlightenment as we study your words rightly divided. Our prayer, Father God, that you will bless each one as we go on with our study this morning. And all these things we pray in the name of our Lord Jesus Christ, we pray and trust. Amen. Maligod ta. So ninintag na sa kabuntagon atong ipadayon ang ato ang series lesson. We will continue our study about the second coming of Christ, but particularly atong pagahisgutan ang mahitungod sa gitawag og pahulay, rest, o ang gitawag og awarding of the believers. So rest as well as the awarding of the believers. Atong tubagon ang pangutana, kanus aman ang believers magkapahulay. Ug ang ato pang kapahulayan, mao ba usab ang kapahulayan nga iya sa Israel. Kaya doon na may mga believers usab ang Israel. Unya, matubot sa ikaduha nga question about awarding. Kanus aman ang atong awarding as members of the body of Christ? O kanus aman po ang awarding sa Israel, as a nation of Israel? Lahi ba ang awarding sa Israel? Lahi po ang awarding sa body of Christ? Lahi ba po ang kapahulayan sa body of Christ? Lahi po ang kapahulayan sa iya sa nation of Israel? So those are the questions that we would like to deal this morning. Now, first and foremost, kung imong tanawon ang 2 Thessalonians, no? Sunda sa Biblia, ma-open ba ang Bible? 2 Thessalonians chapter 1. Mag-start sa chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1. Mag-start dito sa verse 1 down to verse 4. Atong makita dinhi ang gitawag og commendations of Paul towards the Thessalonian believers. Ngayon siya diri, no? Paul and Silvanus. Di man ini nga duha ka dagko nga mga tao nga gisgutan sa balang sulatan. Si Paul ug si Silvanus. Paul and Silvanus and Timotheus and to the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth. Verse 4, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. So, kining verse 1 down to verse 4, ato makita din ang commendations, ang pagpasalamat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Tesalonica. Daghan sa gipasalamatan dinhi. O kung imong pamalandungan sa verse 3 o verse 4, tingali mangutana ka, ngano man nga nagpasalamat man si Paul ngadto sa mga taga Tesalonica, no? Atong basahon sa Bisaya. Nagyon din sa Biblia nga bugna sa verse 3, kinahanglan kami gihapon maghatag og pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo mga igsoon, ingon nga kiniangay kay ang inyong pagtuo nagatubo. Awa?
ang pagtuo sa mga taga-Tesalonica dili stagnan. Nung nga stagnan kanang way pag-asinso ba? Oh, maura gyapon. Murag pangutan, Brad, kumusta man ang imong pagtuo? Maura gyapon. Way pagtubo. Kini taga-Tesalonica, gipasalamatan una ni Apostol Pablo tungod kay ang ilang pagtuo nagatubo o gawas ana, no? Ang gugma sa tagsa-tagsa kaninyo, matupad ni Paul, nga tanan nagadagaya alang sa usag-usag. Pareho po ni sa itong isgutan kagabi sa Kolosas, no? Kapitulo 1, versikulo 9 ngadto sa 13. Nga adunay ang ilang gugma nagadagaya at their love toward each other floweth. Ug sa maman, ang ilang pagtuo nagatubo. Grabe ang ilang pagtuo sa taga-Tesalonica. Pero unsa may background ang mga taga-Tesalonica? Unsa man kay hinungdan ngano man nga nagatubo ang ilang pagtuo og ang ilahang gugma sa usag-usa, gugma sa pagpangalagad, gugma sa pag-abi-abi sa uban nga mga katawhan nagadagaya. No? Tanawa sa verse 6. Lakto ta sa verse 6, no? Sa verse 6 atong basahon, balik na sa King James, ingon siya diya sa verse 6, seeing it is righteous thing with God to recompense tribulation that trouble you. Ato na yung makita, na kini taga-Tesalonica na nagatubo ang pagtuo o nagadagaya ang ilang gugma, aduna di ay nagpasakit nila. Aduna di ay nagtrouble nila. So, ato ning bantayan ha, dili di ay kanami tanga ang ano man nagawa man mo tubo tungod kay hayahay man tingalita. Ang makapalig-on di ay sa Kristohanon. Ang makapa-dasig di sa Kristohanon kung adunay troubles. Mao ni ang lamas nga naa dito sa taga-Korinto, no? Unya gisaaran sa Apostol Pablo nga ang Dios mo'y mubalos o panimalos kanila nga mga naga-trouble, nagapaantos sa mga taga-Tesalonica. Ato ko nung tanawon usab ang kwan. First Thessalonians, bato ta sa First Thessalonians. First Thessalonians chapter 1, verse 6. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction, with joy of the Holy Ghost. Tanawa, pamalandong ganini. Basaw na to sa Bisaya para masabtan na to. Nangiyon si Apostol Pablo, og kamo nagmaawaton kanamo og sa Ginoo sa pagdawat ninyo sa pulong uban sa dakong kagulanan. Gidawat nila ang pagtulunan sa Dios uban sa dakong kagulanan, inubanan sa kalipay sa Espiritu Santo, no? Nag-abot ang kagulanan o kalipay. Kagulanan tungod kay gipaanto sila sa mga unbelievers, pero adunay kalipay tungod sa saad sa Dios. Mo na nahitabo, no? Adunay kanunay nato nga giisgutan dinhi sa balang nga kasulatan that we are not exempted from persecutions, we are not exempted from afflictions. People of God will be troubled, people of God will be persecuted. Mauna ang mga Kristohanon. Tanaw sa verse 7. Sa pagkaagi nga nahimo kamong panig-ingnan sa tanan nga nanagtuo sa Macedonia ug sa Akaya. Grabe day ang pagtuo sa mga taga-Tesalonica. Nahimo silang pattern. Nahimo silang example sa ilang pagtuo. Kanong sa kini mahitabo sa atong kinabuhi no nga mayon sila nga kana si Brad Jojo pattern na siya sa pagtuo sa Ginoo. Nga naman taliwala sa mga pag-antos mapadayunon sa pagpangalagan sa Ginoo. Ano ba? Muna ang taga-Tesalonica. Ang taga-Tesalonica, wala nila igsapayan nga gisakit sila apan nahimo sila nga
pinag-ingnan. Tanawa sa verse 8, kay gikan kaninyo milanog ang pulong sa Ginoo, dili lamang sa Macedonia ug sa Akaya, kundi sa tanan nga dapit. Ang inyong pagtuo sa Dios nasangyaw sa pagkaagi nga kami wala na kinahanglang sa pagsulti sa bisan unsa. This is the kind of believer ba nga nindot kayo, no? Ang ilang testimonya mi lanog nga dili na gani kinahanglan pa nga mo istorya ang silang Apostol Pablo tungod kay sa diha nga makadungog sila sa mga testimonyo nga naa dito sa taga Tesalonica, makatuo dahil sila sa Ginoo. Verse 9, kay sila sa ilang kaugalingod nagasugilon mahatungod kanamo kung unsa ang among pagsulod diha kaninyo o kung unsa ang pagbalik ninyo ngadto sa Dios gikan sa mga Dios-Dios. Basagan nila. Sa ato gikan sila sa mga Dios-Dios, gamay hindi mitalikod sila sa gamayng Dios-Dios o niadto sila sa pagsimba sa tinuod na Dios. Muna ang taga Thessalonica. They turned their ears, their faith, their belief from the gods of this world towards the true God. Muna gisgutan sa balang nga kasulatan. Yeah, sa verse 10, og sa paghulat sa iyang anak gikan sa langit nga iyang gibanhaw gikan sa mga minatay, si Jesus nga nagaluwas kanato gikan sa kaligotgot nga umalabot. Tawa? So, mabasa na po nato din sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 nga diya sa pagbalik sa Ginoo luwason ang tao nga magtutuo sa kaligotgot nga umalabot. Muna po na. We are saved from the wrath to come. Muna ang nakanindot sa believer, no? Usa sa mga butang nga angin atong pasalamatan is we are already saved from the wrath to come. The unbelievers are not yet saved. Muna nga atong ipahibalo nga to kanila ang kinahanglanon, the need that they should be saved. The need nga kinahanglan mutuo sila sa Ginoo aron nga mahigawas sila sa kapungot sa Dios. So, the believers in Thessalonica are, as I said, commended by God. The Apostle Paul, they received commendations from the Apostle Paul because of their faith. Tungod sa ilang pagtuo. O ang ilang pagtuo bikuyanap sa tibuok ng probinsya, sa Akaya, o sa uban ng mga dapit. O kana nagpasalamat si Paul. So, atong isgutan ang may tungod sa pagtuo. Sa 2 Thessalonians, ato sa 2 Thessalonians, no? 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. 1 Thessalonians 1:3 dai. 1 Thessalonians 1:3. Nagisgot dinhi nga ang ilang pagtuo nagatubo. Nasa walay hunong nagahinumdum kami sa atubangan sa atong Dios o amahan sa inyong buhat sa pagtuo o sa paghago sa gugma. Muna importante ba? Kanang buhat sa pagtuo. Kita usahay, di mo tangan, nituo ka mas Ginoo, nituo. Pero, giyon sa man mo pagbuhat, giyon sa man pagbuhat, anang pagtuuha. Nibuhat ba ng pagtuuha? Lisod man ang mayroon nga tuo raman gud ko God, so okay ra na ko sa balay, di na ko musimba kay dito raman ko. Pero dili sa Biblia na word nga buhat sa pagtuo. Unsa nang buhat sa pagtuo? Nibuhat ka dili aron maluwas. Kung dili nibuhat ka tungod kay nituo ka. Ngano nindot ana ba? So mangutana ta nganong misimba man ka, nganong mga mapil man tag Sunday school, nganong eskwela man kag PGA. Nganong mga lagad man ta, nganong mo evangelize man ka? Ha? Tungod kay aduna kay pagtuo sa Dios. Una, that's the first place. Ug tungod anang pagtuo nga naa nimo, nibuhat ka. Mo na gitawag buhat sa pagtuo. Mo na naa dito sa mga taga Corinto.
Okay? Now, atong muadto ta sa 2 Thessalonians usab. Ato ta na punta sa 2 Thessalonians. So, ato ta sa 2 Thessalonians chapter 1. Okay? Verse 3. First Thessalonians 2 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ingon si Paul dire, si Paul, Silvanus, and Timotheus, ingon siya, we are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth. Tama? Ano sa to? Ang ilang pagtuon nagatubo. And the charity, ang ilang gugma sa usag-usa, tubo usab, abounded. Verse 4, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure. O, diri na ta. Usa sa mga butang nga naa dito sa mga taga Tesalonika, kanang gisgutan sa versikulo 4. Kung sa gisgutan diya sa versikulo 4, sa pagkaagi nga kami gayod na naghimaya tungod kaninyo sa mga iglesia sa Dios tungod sa inyong pagpailog. Una, nabatay pailog sa pagpangalagad sa Dios. Do we have patience? Pailog ba na? Patience. Nabatay pailog sa pagtuo. Ganina, buhat sa pagtuo. Karon pod pailog sa pagtuo. Kung sa ganitong buhat sa pagtuo, ang buhat sa pagtuo is nibuhat ka tungod kay dituo ka. Unsa nang kanang gisgutan sa pailog sa pagtuo, kanang bitaw nakigipaabot unya dugay mo balik, sampo kan pagbalik sa Ginoo ba. Ang pagbalik sa Ginoo, ingon ang Ginoo hapit na mo balik, dugay man lagi. So gilaay na ka. Tungod kay gilaay ka, wa na kay pailog, muundang na ka sa pagpangalagad. Wala kay gitawag og pailog sa pagtuo. Ha? Diha sa tanang mga paglutos kaninyo o sa mga kagulanan nga inyong ginaantos. So ang mga taga Tesalonika, timanin ni sila, nagtubo nilang gugma, ang ilang pagtuo nagatubo, ang ilang gugma nagatubo pod. Pero aduna sila'y pailog sa mga paglutos o mga kagulanan. Muna atong tanawon sa atong kagalingon. Have we suffered for the Lord? Nakasugod na matawag antos para sa Ginoo. Have we started suffering for the Lord? Nakaantos na ba ka nga gilutos ka tungod kay nanindigan ka sa imong pagtuod sa Ginoo? Ha? Kana ba? Kana ba tawag gilutos ka tungod kay nakagituuhan unya dili sila motuo sa imong gituuhan diya sa Ginoo. So gilutos ka sa imong pagtuo. Nakasulay na bata na? Diri sa versikulo 5, yung sa diha, nga mao ang usa ka dayag na timaan sa matarong nga paghukom sa Dios aron pagpakatakuson kamo sa gingharian sa Dios nga tungod usab niini nagaantos kamo. Ang usa day ka qualification aron ang tao makasulod sa gingharian sa Dios. When we say kingdom of God, is a general term. No? It could be the kingdom in heaven or the kingdom on earth. We know for a fact that there are two kinds of kingdoms. Kanang kingdom on earth, that is the kingdom nga gisaad sa Dios una sa tanang ngadto kang David. Unya gisaad po na dito sa Daniel kapitulo 2:44 nga mo overcome sa tanan nga mga gingharian sa kalibutan og ang muhari ana mo si Kristo og asa na harion dinhi sa kalibutan. Mo na gitawag kingdom on earth. Pero aduna gyapon kingdom in heaven. Unsa nang kingdom in heaven? Na kita nga mga believers mupuyo ta og langit og apil na sa gitawag gingharian sa Dios. Because in the dispensation, the fullness of time, adunay duha ka klase nga mga magtutuod. Mga believers who are in heaven, who are given citizenship in heaven,
o kato mga nasa yuta. Those are all part of the kingdom of God. So meaning to say, ang diskuta ni Apostol Pablo din ini nga bersikulo, kingdom of God, buti masabot, ang tanan nga musulod sa gingharian sa Dios, langit man or yuta nga gingharian, kinahanglan nga moantos. Ano na yung pag-antos? Walay exemption. Dili ta mingon nga, I'm already a believer, I'm already exempted from afflictions, I'm already exempted from the persecutions, I'm already exempted from the sufferings of this world. No! Ang Israel mo suffer. Gisaaran sila og kingdom on earth. Members of the body of Christ mo suffer bisag gisaaran kita og langit. Mo na gisgutan sa Bible, no? Pero unsa may nakanindot nato? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, kung ugaling mo kini ang butang nga matarong sa Dios, ang pagbalos o gagulanan ni adtong mga nagpag-uol kaninyo. Mo ni usa ka nindot nga butang tungod kay the Lord said, vengeance is mine. Ningon ang Ginoo na. Ayaw mo kaguol. Yes, ado na mo'y kagulanan, ado na mo'y kasakitan, pero mabutang panahon nga ako po sakiton gato ng pag-uol kaninyo. Muna'y isguta dito sa verse 6. Pero the question is, kanus aman? Muna'y tuntunan, kanus aman, panimaslan sa Dios ang mga nanagpag-uol sa mga Kristohanon. Whether Israel or body of Christ, nga musulod sa kingdom of God. Wala ming din nga kingdom in heaven lang ha, kingdom of God ang gigamit. Ang answer na nasa verse 7. Ato ko nung tanawon, no? Atong tanawon sa balaan nga kasulatan, ato ta sa King James Version, ingon siya diha. We will start reading from verse 3. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other. Verse 5, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer. So, kingdom of God ang isgutan. Verse 6, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you. When? Verse 7, and to you who are troubled, rest with us. When? O nadire, the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ. So here is the answer. Kanus aman di ay ang Dios mo panimalos sa mga tao nga nagpasakop, na nagpasakit sa mga miyembro sa lawas ni Kristo. Kay ang address dire si Paul man, he is the apostle of the Gentiles. Gisulat nato sa taga Thessalonica, miyembro sa lawas ni Kristo. So ato pong i-particular, kanus aman kita, kanus aman ang miyembro sa lawas ni Kristo, panimaslan sa Dios. Ang tubag na sa verse 7. When the Lord shall be revealed from heaven with his mighty angels. Sa dihang ang Ginoo mo balik, gikan sa langit, uban sa daghan nga mga manulunda, sa nagsiga nga kalayo, tanawa, nagsiga nga kalayo, sa pagpanimalos ngadto kanila nga wala makaila og Dios, og katong wala motuman sa maayong balita sa atong Ginoong Hesukristo. Mauna, ang vengeance ni ay may tabo sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. When the Lord Jesus Christ will come, and that is the second coming of Christ. When Jesus Christ will come, panimaslan niya ang mga pag-antos nato. Saan sa mga mahina? Okay, saan sa mga mahina? Una, pag naay nakasala nato ng mga unbelievers, nakasala nato, panimaslan nato sa Dios. Or, naghago ka tungkol sa pagpangalagad sa Dios, i-reward ka sa Ginoo sa pagbalik sa Ginoo. No?
Tanaw sa verse 9. Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Katong mga unbelievers na nagsakit sa mga believers, katong mga dili magtotoo, unsa may mahitabo nila, silutan sila sa way katapusang nga destruction. Gitawag nato ni siya og consuming wrath. Gitawag nato ni og atong sa ikaduha, everlasting wrath. Patyon sila, pero adunay panahon nga buhigon sila sa Ginoo, ipatupan sa gitawag great white throne judgment, and then silutan sila sa way katapusan nga linaw ug kalayo, ug mag-aanto sila day and night didto. They shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. Na ikaduhang when, di ba? O sa itong first when the Lord Jesus Christ will come with His mighty angels in flaming fire. Ikaduha, when He shall come, buabot sa gihapon, sumura gihapon, when He shall come to be glorified in His saints. Sa ito ba di ay, duha di ay ang purpose ngano nga mobalik ang Ginoo. Una, sa pagpanimalos sa mga dili Kristohanon nga nagpaanto sa mga Kristohanon. O ikaduha, ang paghatag og reward sa mga believers. O tanaw sa verse 10. He will glorify, iyang i-glorify ang mga balahan, and to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Now, pamalandungin tanaw sa verse 10. Ato din pamalandungan tungod kay adunay mga tao mingon ani, kanang mga tawhana tungod kay gisulat ra man sa body of Christ, ato arana exclusive sa pagbalik sa Ginoo, ang taga-reward ang mga believers ra sa body of Christ. Pero tanaw sa verse 10. When He shall come to be glorified in His saints, and to be admired in all. Tanawa? All them that believe. When the Bible says all, it means all. All without distinctions, all without limitations. Ang pangutana, ang mga Israelinhon ba, nituo ba, katubang mga gitog little flock, nituo pupunto sila sa Dios? The answer is yes. Ingon ang Ginoo, pagbalik niya ang tanan nga mituo. Sa ito ba diya, it is not exclusive to the members of the body of Christ, but it is inclusive to all believers. As long as that person believe in Christ, that person will receive glorification when the Lord Jesus Christ will come. He will reward all that believe. Muna i-promise din sa Biblia. Dili kami nga, uy, kita raman tanan. Now, later on, ako ning i-prove nga dili lamang members of the body of Christ ang i-reward diri. Mag-mention tag specific person niya. Now, kini bang verse 6, adunay mga tao ani nga gusto nila to ison. Karami taong mingon din nga, when kano sa man daw ta panimaslan, kano sa man Dios manimalos. Dayon na din sa verse 7, and to you who are troubled, rest with us when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels. Gusto nila ning usbon, unsa nila ni pag-usab, iyon ani ang ilang gusto. And to you who are troubled, we are already resting because we are already in heaven when the Lord shall be revealed from heaven with His mighty angels. Sa ito ba, ang ilang interpretation mo ni, binisayo na ko, o kamo nga mga gipaguol, nakapahulay na mo. Buwana siya, nakapahulay na mo, sa diha nga ang Ginoo ipadayag sa kalangitan, witong uban sa iyang mga angheles sa siga sa kalayo. Now, nakiingon ba din ang balang kasulatan, you are already resting with us? Ingon siya, and to you who are troubled, rest with us when the Lord shall
future ni. Dili kay og kamo nakapahulay na sa diha nga ang Ginoo mubalik uban sa iyang mga manulunda sa nagdilaab ng kalayo. Nganong napugos pa sila na pagtuo? Nganong ilang mang tuison kana nga verse? Tungod kay nagatuo mo gud sila nga sa second coming of Christ. Karag second coming of Christ maning pagbalik sa Ginoo with His mighty angels. Nahuman na kuno ang rapture. Ilang ang ilain ang rapture god. So, mingon sila kay nang human ang rapture, wala pa nito yung flaming fire. Ang flaming fire kay sa second coming of Christ man, ang gisgutan din sa 2 Thessalonians 1:7, 2 Thessalonians, kuan man ni siya, kuan man ni kanang second coming of Christ kay na may flaming fire. Buti masabot, nahuman na din og lalin. So, mingon sila, unto you are troubled, you have already rested. When the Lord Jesus shall be revealed from heaven with His mighty angels, you already rested. So ilang give change ang word of God. So ako inon ayaw ninyong i-change ang Biblia ha. Oh, nganong napugos sila ang nag-change? Tungod kay nituo mo sila ng secret rapture. Napugos mo sila na kay di man sila makabalibad aning pagbalik sa Ginoo uban sa nagdilaab nga mga anghel nga daghan nga nagdilaab in flaming fire. Dili man na sila motuo nga sa rapture na. Dito man gina sa second coming of Christ. Sumingon sila, nahuman na ang rapture na. Pero tanawa, kung nahuman naman ang rapture, manang ingon si Apostol Pablo, pahulay ka mo uban namo. Be? Mo kuno na itubaga. Nga ingon si Apostol Pablo, rest with us. Sa ito ba si Apostol Pablo, anha pa mo pahulay sa diha nga ang Ginoo moabot uban sa mabaga o daghan kay mga anghel diha sa siga sa kalayo. Unya pa. So in other words, Paul is also anticipating for that second coming of Christ, that one coming. So that one coming also is not only exclusive for the members of the body of Christ, but for all believers. Tungod kay ang iyahang i-reward ang all them that believe man. Okay? So, tanawa mo sa verse 10. Okay? Tanawa sa verse 10. When He shall come to be glorified in His saints. O, dana po ilang when, no? Ang first when diha nasa verse 7. Ang second when the Lord shall come to be glorified in His saints and to be admired in all them that believe. Tawa? So tanan di ay ang tanan ng mga nagatuo, body of Christ man siya or Israel, mao na ang tagaan og reward diha sa Ginoo. So ato ko nung tanawon ang line no verse no ato to sa unsa man ay mahitabo di ay sa pagbalik sa Ginoo. Kanang that the day of the Lord. Ato to sa 1 Corinthians 3. Okay, palihog daw balhin sa unang Korinto kapitulo 3. Okay, 1 Corinthians 3 verse 13. Okay, 1 Corinthians 3 verse 13. Ngayon diya, every man's work shall be made manifest for the day. Nay adlaw. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Wala mingon si Apostol Pablo nga, ang pagasulayan, ang mga buhat ra sa members of the body of Christ. Kung lang ingon din every man's work of what sort it is. Of course, ang kining man nagisgutan din inclusive po din siya sa mga believers. Tungod kay lahi man ang pagpadayag unya sa ang unbeliever nga man's work po dito sa Revelation. When they will be appearing before the great white throne judgment. Ang hisgutan ani believers. So every man's work, tanang believer. Body of Christ man or Israel. Pagbalik sa Ginoo,
adunay rewarding based sa nabuhat sa tao. That is why we are encouraging everyone to work for the Lord. Nganong mo trabaho man ta, nganong mga lagad man ta, dili na aron maluwas ta. We know for a fact that our works cannot save us. No amount of work that could save a person. But God needs our work of faith. Kanang work of faith, buhat sa pagtuo. So the day shall declare it. Kanang itawag man's work. Ato ba sa verse 14? If any man's work abide, he shall build. He hath built thereupon he shall receive a reward. So atong kay balon rin nga ang imong pagsimba trabaho man nino. Pero nagdepende na unsa man klase nga pagsimba nimo. Na equivalent ana sa unsa may equivalent is sa Bible? Gold, silver, stone, na dagami, na kahoy. Dili na to na ang musulat na ang anghel. Isulat na niya dito sa Book of Deeds. Unya sulayan ang atong buhat sa kalayo. If any man's work shall be burned, masunog, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Ano bang maluwas man siya? Tungod kay dili man ni siya ang gisulot ang gitestere, dili man ang tao, kundi ang iya mang binuhatan. So, masunog ang iyang binuhatan kay tingali. Nagsimba man ka, napugos. Ngano nagsimba man ni siya, agi kusi sa pama. Ngano nagsimba man ni siya, at okay nagsunod-sunod sa iyang akras. Oh, so, lahi ang iyang intention. Lahi mo ito nagsimba nga tinadanay, so gold siya. Pagsiga sa kalayo, musinaw hinoon siya samot. So, pero believer man siya, he shall suffer loss, but he himself shall be saved. Yet you know that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. So, ato ta sa 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians na po ta, chapter 4, verse 5. Sige, isgutan dire. Verse 5. Therefore, judge nothing before time until the Lord come. O, dili ta maginugmanay sa usag-usa. Pero adunay tinuod nga paghukom sa diha nga ang Ginoo moabot. Unsa ni nga pag-abot? Oh, mo na atong isgutan no. The coming of the Lord. It is the second coming of Christ. Therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts. And then shall every man have praise of God. Tanaw ang word, every man. Of course, the man there, dili ang unbelievers. Kaya nahibalo kita nga ang tanan nga unbelievers pagasilutan sa pagbalik sa Ginoo. Kana nga man diya isgutan diya, every man is every believer. And that again is not exclusive to the members of the body of Christ, but to all believers. Israel man sila kaniadto, o kita nga members of the body of Christ. Every man will have praise of God. Why? Because, as I said, Jesus Christ will reward all of them. Muna nga, kato mga taga-Tesalonica nga nag-antos, nakadawat silang afflictions, nakadawat silang persecutions, bisan pa nga gipag-uol sila, bisan nag-anto sila, ang ilang pagtuo ni kaylap sa tibok nga probinsya. Tungod kay unsaman na sila dakong pagtuo sa Dios o nagapaabot sila nining rewarding sa Ginoo. So he will be glorified. Take note, every man, every believer will be glorified. Aton sa verse 6, and these things, brethren, I have in figure, tanawa ha, transferred to myself and to Apollos for your sakes. Question, who is Apollos? Kinsa ni si Apollos? Di ba ni mao ni si Apollos katong ang nahibaw-an niya sa abuhat, sa libro sa buhat,
kadtong giwalihan ni Aquila ug ni Priscilla nga nakahibalo siya sa bautismo ni Juan lang? Kinsa man ni si Apollos? In other words, si Apollos is an Israelite. He is a kingdom saint. O kingdom saint. Sa ato ba diay si Apollos kauban ni Apostol Pablo nga mo benefit. Nga mo gimensyon man ni si Apollos? Because as I said, the rewarding of God is not exclusive to the members of the body of Christ, but also to the little flock, including Apollos. Mangutana daw ta. Nga nung gimension man si Apollos dire. Pangutana daw, kinsa man si Silvanus? Di ba si Silvanus kingdom saint? Sa ato ba di ay si Paul o si Timoteo, sila body of Christ. Kinsa man si Silvanus? Nga nung kinsa man si Apollos? Dili ba ni mga kingdom saints? Pero nga naman nga na-appeal man sila din sa rewarding. Nagpasabot ba nga duhay rewarding? No. Kausa lang ang rewarding. Sa pagbalik sa Ginoo, kausa lang po adunay pagsilod sa tanang unbelievers o i-reward niya ang tanang ng mga believers, whether members of the body of Christ or ang Israel. Muna dapat nilang tubagon nga nga nagisgutan si Apollos, no? And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that he might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another. So dili dapat i-compare si Paul o si Apollos sa pagpangalagad. Nangalagad sila sa ilang time. O mo po na, tungod kay kung if we talk about rewarding, mo lagi na, kanang pagtulunan sa prophecy and mystery, ang message ana mo dapat dili masagol. Way labot sa event. Do not include the event. Like for example, the birth of Christ, usara na. The death, burial, and resurrection, usa lang na. The coming of Christ, usa lang na. The rewarding, usa lang na. Graduation, nanam di ay, ato ko nung ibutang sa atong panahon karon. Dili ba di pwede masagol og reward ang high school o ang college? Dili di pwede i-do nga graduation ng elementary section 1 o elementary section 2. Dili pwede. Ang ilang una-una, basta ba di yung Christ lahi, kita ragyon. Secret kami ni atua, secret resurrection ni atua, ang atua secret rapod nga rewarding. No, wa na gitudlo ni Apostol Pablo. Tanawa diri all workers of Christ. Ato ko nung tanaw, kinsa ni si Apollos. Shall we open our Bibles in 1 Corinthians chapter 1? 1 Corinthians chapter 1, we will be reading from verse 12. 1 Corinthians 1, verse 12 to 13. Okay? 1 Corinthians 1, 12 to 13. Yung sabi dito, now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I am of Apollos, and I am of Cephas, and I am of Christ. Is Christ divided? Nabahin ba si Kristo? Was Paul crucified for you? Or yes, ye were baptized in the name of Paul? Yung siya diya? Kaya mga taga-Korinto God, kuwan sila ka ng karnal. Nagbahin-bahin sila. Ako kang Pablo ko, ako kang Apollos ko, ako kang Cephas ko. Ana sila. Pero wala sila kay balo. They are all workers of Jesus Christ. As far as salvation is concerned, lahi-lahi sila kaluwasan. Yes. Lahi-lahi sila destinasyon. Yes. Pero sa diyang mubalik ang ato Ginoong Kristo, ang tanan makabenepisyo sa pagbalik sa ato Ginoong Kristo. All believers will be rewarded. Ato ko nung tanawon ang 1 Corinthians 3. Balik na sa 1 Corinthians 3. Verses 3 to 6. Atong tanawon. Verse 3 to 6. Okay? Iyon siya. 1 Corinthians 3, 3 to 6. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envying, na kung pagsinasina, and strife, and divisions, are ye not carnal, and walk as men? For while one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are ye not carnal? Who then is Paul, and who is Apollos?
but ministers of whom ye believe, even as the Lord gave to every man. I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. Awa? Gimension ni Paul si Apollos. Kinsa man si Apollos? Kingdom saint. Ang akong buti pasabot din ni. Lahi-lahi taong kaluwasan, pero sa pagpangalagad sa Dios usata. Usa ang atong reward niya. Oh. Lahi ang atong kaluwasan, lahi ang gospel of salvation, lahi ang atong destinasyon, because ang Israel gipramisan sila nga mopuyo og yuta apan kita gipramisan kita og langit apan mahitungod sa pag-reward pareho ta nga reward diya sa Ginoo. Atong tanawon ang Buhat Kapitulo 18, Acts chapter 18, para magklaro gyud nato kinsa man si Apollos. Acts 18 verse 24. Tanaw sa verse 24. Acts chapter 18 verse 24. And a certain Jew named Apollos. Tanawa kinsa si Apollos? Hudiyo. Kaklaro ana. So si Apollos na Hudiyo, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in scriptures, came to Ephesus. So niya si Apollos dito sa Ephesus. This man was instructed in the way of the Lord. Believer ba ni siya? He was instructed in the way of the Lord. And being fervent in spirit, may nito sa espiritu, he spake and taught diligently the things of the Lord. Kung sa may nahibawaan niya, knowing only the baptism of John. Kung saan ang baptism of John? Kisa ni si John? John the Baptist. Kung saan message si John the Baptist? Matthew 3, 1-3. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So kinsa ni si Apollos? Kingdom sin. So kingdom sin si Apollos, pero sa rewarding, kauban si Paul si Apollos. Muna nga ayaw bahina. Kung nag-inon ang Bible nga bahinon, let us divide. Pero pag giusa sa Bible, let us have one. Dili nato himuan og lain. Muna nga ang resulta, magtudlo dayon ta og secret rapture kay imo man gibulag bisag wa diha. Magtudlo na putag secret resurrection bisag wa diha. Magbala na putag secret rewarding bisag wa diha. Ngano man, puro wala gi-assume tungod kay nasubraan anang gitawag prophecy and mystery. That's it's that. Ang ingon sa Bible, rightly dividing the word of truth. Meaning naa sa Biblia ayaw itudlo ang wa diha. Okay, so 10 minutes. Kinsa man po ni si Silvanus, no? Kay tanaw na to, 2 Thessalonians 1, atong isgutan ganina, kinsa man ni si Silvanus. Kay ang gisulat sa 1 Thessalonians 1:1, nawa si Silvanus, di ba? Ato ko nung tanawon, be? 1 Thessalonians 1:1. Paul and Silvanus and Timotheus. Ato ta sa 1 Thessalonians chapter 2. 2 Thessalonians 2:1. Paul and Silvanus and Timotheus, di ba? Sa tanang sulat ni Paul, either 1 Thessalonians or 2 Thessalonians, kanunay gimension si Silvanus. Kinsa man si Silvanus? Okay? Si Silvanus, ang lain na ngalan niya, Silas. Ang Silvanus, usa na siya ka Latin name, while Silas is the Greek name. Kinsa man ni si Silas, kinsa man ni si Silvanus, he is one of the kingdom saint. Gani i-mention siya ni Pedro. Asa man ato na mabasa? 1 Peter chapter 5 verse 12. Ato ko nang tanawon. 1 Peter chapter 5 verse 12. Tanawa dia. By Silvanus, a faithful brother, unto you, as I suppose, I have written briefly, exhorting and testifying that this is the true grace of God wherein ye stand. What? So si Silvanus, kauban ni Pedro. Pero sa pag-ministry, giubanan ni Silvanus si Paul. Muna akong ingon nga dili day pwede ba, di ba pwede mag-uban ang Israel o ang body of Christ sa pagpangalagad? Oh, magkauban. Nagkauban sila nga nag-rewarda sa Ginoo. Okay?
Ato ta sa Acts 15:32. Acts 15:32. Butangan nato daghang verse. Ang uban man gud mohatag lang day conclusion, walay basa-basag Biblia, no? So atong tanaw ihatag ang mga verses. I hope nga daghang maminaw ani nga mga nagtuon sa pre-trib o magkapamalanlong sila nga sa pagbalik sa Ginoo na rewarding sa believers, all believers with their body of Christ or little flock, like Apollos and Silvanus. Acts 15:32. Sa inyo din Judas and Silas. Kinsa may muna si Silas, si Silvanus. Being prophets also themselves, exhorted the brethren with many words and confirmed them. So kinsa din si Silvanus? Si Silvanus, Latin name, Latin name. Si Silas, ang Greek name. Prophets day sila. Prophets daw. Propita sila. Okay, so sa pagbalik sa Ginoo, kinahanglan nga adunay paghimaya sa duha. So, what does it mean, coming? Kanang coming ba? Kung sa may buti masabutan, kanang moabot. Ato lang pamalandungan din nga moabot ang atong Ginoong Kristo o sa pagbalik sa Ginoo, adunay unsa to? Vengeance alang sa mga unbelievers, pero adunay reward para sa mga believers, whether members of the body of Christ and or iya sa Israel. So ipadayon nato ni sa sunod nga Domingo kining atong pagtuon ug manginaot kita nga mabutang sa atong una-una nga dili dayon ta mutuo sa mga labi na sa mga tradisyonal na mga beliefs nga gibase lang sa chart, kundi nga magsunod gyud ta sa unsay gisulti o gitudlo sa balaan nga kasulatan. Manindog ta lang sa pagtapos. Let us stand and ato nang dulan ng Dios pinagi sa pag-apo. Let us pray. Our loving and heavenly Father, Lord, we thank you once again for this morning's Sunday school, reminding us and giving us hope and encouragement that when you will come on that day, there will be rewarding for all the believers, but there are also vengeance to them who cause suffering for the members of the body of Christ and to all believers. Salamat Ginoo sa maong mga pagtulunan o unta mahigmat na kami or kung nalibog pa kami o Dios among dugangan pa ang among pagsunod sa imong mga kamaturan ug nga maablihan ang among makasing-kasing sama sa mga taga-Tesalonika nga mibalitok sila gikan sa mga Dios-Dios sa pagtuo ngadto sa tinuod gayud nga Dios. Hinaot Ginoo nga maablihan ang among una-una ug nga musunod kami, musanong kami, mu-follow kami, mu-obey kami sa imulaman ng mga pagtulunan. O ipahilayo kami o Dios sa mga pagtulunan nga gimugna lang sa mga katawhan nga dili mabasa, dili mababatud-an sa imong mga pulong. Hinaot nga kini nga mao mga pagtulunan o Dios magapaligod sa among kinabuhi sa mga magpaabot kami sa imong pagbalik. Kini nga tanan among giambog among gipangayo nga madawat. In Jesus' name we pray. Amen.